Okay mga kanoisy, next video. Marami ang natatakot dito. Siyempre, ikaw ba naman ay init na init sa tanghali tapos biglang didilim? Parang apokalipto. Kahit sino naman siguro ay makakaramdam ng kaba. So, kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippinoisy. So, ngayong araw, syempre, for sure, nabalitaan nyo na rin yung about sa solar eclipse today, April 8. So, na-curious din ako kasi sobrang daming nagkakalat sa Facebook, TikTok, na ito nga daw ay delikado, baka ito na daw yung doomsday or whatsoever. So, tingnan natin kasi ngayong araw na nga ito, at tapos wala pa naman ako nakikita ng eclipse dyan sa labas. So, yun, panonoorin muna natin itong video ito. Bigyan natin ng reaction mula kay Mr. Pantas. So, ang video ito ay may pamagat na bakit marami ang natakot sa darating na total solar eclipse April 8, 2024, bagong kaalaman. So, ngayong araw ito na. So, bago natin simulan, syempre, Mr. Pantas, supportahan nyo yan. And also, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Philippinoisy. So, di na natin ito patatagalin pa. Baka agawin pa ng China. Again, ang video ito ay may pamagat na bakit marami ang natatakot sa darating na total solar eclipse April 8, 2024, bagong kaalaman. Like, comment, share, subscribe. Start. Mr. Pantas. Bakit marami ang natatakot sa nalalapit na solar eclipse? Bakit? Kailan ba ito mangyayari? Ayun, today. At bakit matinding paghahanda ang ginagawa ng marami sa eclipse na ito? Bakit kaya, men? Grabe. Nalalapit na solar eclipse na magpapadilim sa kalangitan. Yan ang ating aalamin. Yun. Actually, matagal na ako nanonood dito kay Mr. Pantas. Ngayon pa lang ako nakapag-react sa video. Kung totoong fascinated ka sa mga bagay sa kalawakan, ay hindi mo dapat mamiss ang bagay na ito dahil minsan lang ito mangyari. Total solar eclipse ang tawag dito kung saan nahaharangan ng buwan ang sinag ng araw. Ibig sabihin, kahit araw pa o tanghaling tapat ay magdidilim na parang gabi. Grabe, min. Pero yun nga, nakakatakot nga daw kasi yung mga paniniwala tayo na baka kapag kabuntis hindi pwedeng lumabas, baka yun, maging aswang ba? Marami ang natatakot dito. Siyempre, ikaw ba naman ay init na init sa tanghali tapos biglang didilim? Parang apokalipto. Kahit sino naman siguro ay makakaramdam ng kaba. Sa Bisaya to, bakunawa to eh. Sigaw ng mga Bisaya dito, bakunawa, ibalik ang sugat. So, ng videong ito nangyari sa South Carolina taong 2017. Kitang-kita na sobrang namamangha ang mga tao at nagsisigawan pa. Mapapansing nakasuot sila ng espesyal na salamin pangontra sa sinag ng araw. Ang tawag dito ay eclipse glasses, kung saan nabablock nito ang liwanag ng araw para makita ng buo ang pagtawid ng buwan sa araw. Makikita rin nila pati ang aktwal na korona ng sun o yung mga apoy na pumuputok sa paligid nito. Grabe. Ang solar eclipse na ito ay saglit lang at tumagal ng halos 2 minuto. Sa 2 minutes? Akala ko ba sobrang bagal lang na mag-move ng buwan na to the point na parang hindi mo namamalayan na nandun na pala siya sa kabila. Tapos, bakit kapag ganyang mga eclipse 2 minutes lang? Di ba? Dapat magtagal siya dun, di ba? Ang eclipse ngayong taon ay mas espesyal dahil doble ang itatagal nitong nakaharang sa araw. Aabutin ng 4 na minuto. Ibig sabihin, 4 na minuto nating pwedeng pagmasdan ng araw na hinaharangan ng buwan. Mapapansin din sa video nang makalagpas na ang buwan ay bukod sa manghang-mangha sila ay para rin silang hingal na hingal sa video. Panoorin ang parting ito. Hingal na hingal. Dumilim nga Oh my God, that's amazing! Grabe. That's amazing! Here it comes! Yeah! Oh yeah! Outstanding! Parang nag-o-auto gabi or nag-o-auto night, di ba? Parang nakaano din ako ng eclipse dati. Kaso lang, hindi nga ako makatingala kasi wala akong eyeglasses ng kagaya sa kanila kasi mahirap lang tayo eh. Oh my God, that was just, speechless. Speechless, tapos dami mo sinasabi. Alright guys.
hinihingal. Bago natin sabihin kung saan at kailan ito mangyayari, ay pag-usapan muna natin ano nga ba ang total eclipse. Ang total solar eclipse ay ang pagharang ng buwan ng liwanag mula sa araw papunta sa Earth. At gaano nga ba ito kadalas mangyari? Nangyayari ito kada 18 buwan, pero hindi pare-parehas ng lugar. Ibig sabihin, karamihan nito ay nangyayari sa karagatan kung saan walang nakatirang tao. Nangyayari ito sa isang lugar kada 400 years. Nangahulugan lang na kung nangyari na ito sa South Carolina noong taong 2017, ay kailangan ulit natin bumilang ng 400 years bago pa ito maulit sa nasabing lugar. So parang one in a lifetime mo lang pala siyang makikita. Pwera na lang siguro kung mayaman-yaman ka, halimbawa ganyan, ngayon April 8, punta ka dun sa lugar na kung saan sentro talaga yung solar eclipse, ano? Hindi mo na kailangan magbilang ng 400 years. Ano nga ba ang mga uri ng eclipse? May dalawang uri Lunar. ito, solar eclipse at lunar eclipse. Marami ang nalilito dito. Para madaling matandaan ay ganito lang ang technique. Pag sinabing solar eclipse, from the word solar, ang araw ang natatakpan. Kapag sinabing lunar eclipse naman, from the word lunar o buwan, ang buwan naman ang natatakpan ng sinag ng araw. Ang buwan ang natatakpan ng sinag ng araw? Okay. Actually, sinearch ko to kagabi eh. Hindi ko na-gets. Na may narinig ako na nasa gitna daw yung Earth. Pero ito pala yun. Ang Earth nasa gitna, bali yung araw. Bali yung nagiging anino ng buwan or yung dark part ng buwan ay ang Earth. Okay. Ayaw ko na, sir. Mas madalas nangyayari ang lunar eclipse kumpara sa solar eclipse. Kaya naman, napaka-espesyal ng pangyayaring ito lalo na ngayong taon. Ang nakakamangha pa dito ay tinatayang 400 times na mas malaki di hamak ang araw sa buwan. At nakakatuwang nasa 400 times din itong mas malayo. Kaya naman kapag sila ay nagtapat ay parang magkasinlaki lang sila sa mga mata natin. Ang mga siyentipiko ay pinag-aaralan ng maigi ang ating orbit at ang buwan. Kaya naman kayang-kaya nilang makalkula ang posisyon nito sa anumang panahon. Ano kaya yung magiging explanation sa solar eclipse at lunar eclipse kung yung pinaniniwalaan nila ay flat ang Earth, hindi round? Sa oras na tumatapat ang buwan sa araw ay nakakalikha ito ng dalawang klase ng anino. Unahin natin ang pinakamaitim. O yung kaklase mo Maitim naman ako, guys. Ewan ko nga kung bakit sa camera medyo light yung balat ko pero sobrang itim ko, men. Tuloy. Itong itim na anino, ang tawag dito ay umbra. At ito namang medyo malabong anino ay penumbra. May apat na klase ng solar eclipse. Una ay total solar eclipse kung saan mabablak ng buwan ang kabuuan ng sinag ng araw. Kapag nangyayari ito ay hindi buong Earth ang nahaharangan ng anino ng buwan, kaya naman nangyayari lang ito sa piling bansa kung saan ito nakatakdang dumaan. At ang tawag sa dinaraanan nito ay path of totality. Ang tanong, kasama kaya ang Pilipinas sa nalalapit na total eclipse? Sasagutin natin yan mamaya. Pangalawa ang tinatawag na tinitiis tayo, men. Kasi gusto ko nang lumabas eh. Partial eclipse, kung saan makikita pa rin natin ng bahagya ang araw. Pangatlo ang annular eclipse. Ito ay katulad din ng total eclipse pero sa ganitong pagkakataon ay mas malapit sa atin ang buwan. Kaya naman hindi niya mahaharangan ng buo ang ating araw. At ang panghuli, hybrid eclipse. Ito ay total eclipse din pero nanggagaling sa ibabang bahagi o itaas na bahagi mula sa ating paningin. Napakarami ng total solar eclipse ang naganap sa kasaysayan pero hindi pa ito nangyayari sa iisang lugar ng 2 beses. Grabe, no? Pag ganun-ganun pala siya, oh. Pa-wave siya ba? Pag ganun-ganun. Ganun. Grabe. Hindi ako nakinig sa mga explanation ng guru ko dati. Ganito, men. Yan ko lang, parang first time kong natuto eh. At kung mangyari man ito sa Pilipinas ay isang babala mula kay Mr. Pantas. Sa oras na maranasan natin ang solar eclipse ay hindi tayo dapat tumingin sa araw ng diretso. Bakit? Dahil maaari itong magdulot ng permanenteng pinsala sa ating mga mata. Talaga ba? May mga nabibiling salamin na dinisenyo para tignan ang araw ng diretso. 1,000 times na mas madilim ang salaming ito kumpara sa normal na salamin. Kapag ginamit mo ito gaya ng normal na salamin, ay literal na wala kang makikita kung hindi purong kadiliman. Ang karaniwang total solar eclipse ay nagtatagal ng 2 minuto lang. Pero ang nalalapit na solar eclipse ay aabot ng 4 na minuto. Grabe. Kaya naman napakarami ang nag-aabang nito.
For sure, maraming magbablog nito, men. Pero sa kabila ng excitement ng mga tao, bakit marami pa rin ang Eto natatakot? na. Rudy Baldwin, pasok. Ano nga ba ang epekto nito sa Earth? Unahin natin sa mga hayop. Mag-iiba ang kanilang behavior sa maikling oras habang nangyayari ang eclipse. Kaya, Ang mga pet natin sa bahay ay mag-aakalang gabi na. Ang mga ibon ay magkakanya-kanyang dapo sa mga puno para magpahinga. oo nga kasi yung instinct nila ay parang, uy, gabi na, okay, pahinga na tayo, enough na. Pero siguro yung ibang hayop parang magdududa sila ba na, uy, madilim na, gutom pa ako Something like that siguro. Tuloy. Hinto silang humuni at simula naman nating maririnig ang mga kuliglig sa gabi. Ang mga isda sa karagatan, malaki man o maliit ay magsisipagtago. Ang mga nocturnal animals na tulog sa araw ay panandaliang magigising at aakalaing gabi na. Ang mga wild animals sa mga kagubatan ay magkakanya-kanyang tago rin para makaiwas sa panganib. Grabe na. Ngayon sagutin natin ang tanong kung bakit marami ang natatakot dito. Pinaniniwalaan kasi ng iba na ang mga solar eclipse ay senyalis ng wakas o ng Judgment Day. Ouch. Yan din. Wala na. April 8 na ngayon. Ano nang nangyari? Judgment Day na ba? Hindi talaga natin mahuhulaan kung kailan yung Judgment Day, ano? Kasi unang paniwala ko sa Judgment Day ay nung 2012. Grabe, sobrang takot ko noon, men. 2012 yung movie ba? Grabe, akala ko, dang, grabe. Nakakatakot yung Judgment Day, man. End of the world. Tapos, yun, simula noon, hindi na ako naniniwala. Like, no, naniniwala ako na may Judgment Day, pero parang walang taong nakakaalam nun. Yung, parang, saan ko narinig yun na mismo daw yung mga anghel sa kalangitan ay hindi nila alam kung kailan magbabalik ang Panginoon. Ano? So, yun yung pinanghahawakan ko. Kaya tayo dito, magdasal na lang talaga tayo na sana makaligtas tayo sa araw na yan, or I don't think nga na maabutan natin yan. Tuloy. Sabay pa nito, makikita rin ng isang comet na tinatawag na Devil Comet. Binansagan ito sa ganyang pangalan dahil ang itsura nito ay para bang may sungay. Sinasabi pa na may tsansa raw na pahintuin nito ang electricity at internet sa buong mundo. Napakaraming mga tao ang talagang naghahanda para dito. Ang ipinagtataka naman ng marami ay bakit sobrang paghahanda nila. Samantalang hindi naman ganito maghanda ang mga tao sa mga nakaraang solar Tama. eclipse. Yun ay dahil ito raw ang pinakakakaibang solar eclipse sa kasaysayan. Bakit? Ang tanong naman ng marami kung may connection ba ang nalalapit na solar eclipse sa Judgment Day. Ang sagot ay wala po itong koneksyon. Walang nakakaalam ng araw ng wakas. At least meron akong na-recall, ano. Or what I mean, may naalala pa akong konti sa mga natutunan ko dati. Maaring mas maaga o maaaring pagtapos ng solar eclipse. Tama. Ano naman ang epekto nito sa mga tao? Yung sa buntis. Delikado ba ito? Ang sagot ay hindi po. Yung buntis. Basta iwasan lang nating tumingin ng direkta sa araw ay hindi na tayo mapapahamak. At huwag kalimutang maglagay ng sunscreen kapag magbibilad sa araw. Lalo pat sobrang init ngayon, magbaon din ng napakaraming tubig. Pero ang tanong, saan nga ba ito magaganap? Masisilayan kaya natin ito sa Pilipinas? Sa kasamaang palad ay hindi ito magaganap sa Pinas kung hindi sa Amerika. Sa oras na nangyayari po ito sa Amerika, sobrang hype pa naman ito sa Pilipinas, men, tapos hindi din pala mangyayari dito. Siguro manonood na lang tayo ng mga live stream or mga, kuha ng mga Amerikano doon. Pero yung April 8 ba sa Amerika kahapon ba o ngayon na mismo? Or bukas pa? Comment nga kayo sa baba, guys. ay gabi sa atin. Nakakalungkot, ano? Mas masakit pa sa breakup. Pero kapag dumating na yung panahong sa Pilipinas naman ito makikita, ay asahan yung lagi tayong updated sa mga ganitong klase ng impormasyon. Yun lamang po para sa video ito. Uli, ako si Mr. Pantas at sa channel na ito, libre ang matuto. Yun, salamat Mr. Pantas. Sobrang libre talaga nun. So ayun, Mr. Pantas, supportahan nyo yan, guys. Original video link in the description box below. Ang angas, marami akong natutunan kahit na may konting background naman na ako dati nito or hindi na bago sa atin yung mga solar eclipse. Pero parang dahil kay Mr. Pantas ay parang nare-refresh yung mga minds natin ba. So maraming salamat Mr. Pantas. Original video link, like, comment, share, subscribe. Also, bago nyo iwan yung channel natin, huwag nyo na rin kalimutan supportan yung YouTube channel natin, Filipino IC, diba? So yun, kita nyo naman. Grabe. Asang-asa pa naman ako na makikita din natin yung eclipse. Pinag-aano ko pa na, excited ako.
manood ng eclipse tapos wala pala dito, men. Doon pala sa Amerika. Ang unfair niyo na. Yun nga, parang naka-question ka ba na sobrang laki talaga ng mundo, ano, kasi to the point na may eclipse sa ibang bansa, pero sa atin wala. Yung araw natin dyan, nagpapasikat lang, sobrang pasikat, sobrang init niya, feeling niya hot siya. Yun, grabe yung araw na yan, sobrang init. Water shortage talaga, di ba? Or parang nagda-dry yung skin. So, yun, malinaw naman din yung sinabi ni Mr. Pantas dito, ano, na hindi nga natin siya makikita. Sobrang sad lang. Pero, ano din naman yung point kung if ever dito nga sa Pilipinas yung solar, wala naman tayong pambili ng eyeglasses na yun na pang tingin sa rekta ng araw. Ang tanong ko lang talaga, bakit bawal tumingin ng rekta sa araw? Gayong, pwede naman tayong tumingin ng kapag walang eclipse, di ba? Pero yun nga lang, hindi natin siya kayang tignan ng pangmatagalan. Siguro parang yun lang din yung ibig sabihin ni Mr. Pantas na huwag mo siyang rektang tingnan ng matagalan. Pero 'di ba bakit ano ba maliwanag pa rin ba 'yan? Or iba na kapagka ano, solar na mismo siya, solar eclipse na mismo siya. Parang yun yung parang nakakasira sa mata. Parang di ko yun gets na part na yun ano na tayo pwede naman tayong tumingin ng rekta sa araw ngayon, makikita natin yung araw. Though hindi siya gaano or hindi natin siya natitignan ng babaran, but still nakikita natin siya. Kaya medyo nagtaka ako kung pwede ba nating or bakit hindi natin siya pwedeng tingnan kapag solar eclipse, ano? Gayong madilim naman yung paligid na tatabunan nga yung sun, di ba? So dapat matitignan natin siya ng rekta. Or siguro dahil hindi pa natin na-experience yung ano, yung eclipse. Wait lang, alalahan ko lang. Parang may nakita na kasi akong eclipse dati. Parang yun nga lang, konting guhit lang. Alam nyo yung kagat ng Apple sa iPhone. Parang ganun lang ata yun. Tapos, ginanon ko lang naman, no? Ang ginamit ko nga dati ay yung parang film sa camera ba? Yung, alala nyo ba yung film sa mga picture na ginaganyan? Diba? Pwede naman. Hindi naman na sira yung mata ko. Pero ewan ko. So, yun lang naman. At ang isa pa dito, hindi nga daw tayo dapat magtaka or matakot dito, ano na ito nga ba ay may related sa doomsday kasi walang nakakaalam ng doomsday, men. Pero actually, kung ako yung tatanungin, mas mabuti nang isipin mo na bukas na yung doomsday or mamaya na yung doomsday para yun, parati kang maging mabait, parati kang magdasal, parati kang ano ba? Kasi kapag iisipin matagal pa yung doomsday, wala. Gagawa ka pa ng mga kalokohan ngayon eh. Pero yun nga, likas naman din sa ating mga tao ang magkakaroon tayo ng kasalanan araw-araw, ano, or oras-oras or every week. So, di din talaga natin siya masasabi kung ano yung hatol sa atin pagdating ng araw ng paghuhukom. So, yun lang naman, Mr. Pantas. Again, supportahan nyo yan. Tapos, Filipino Literacy, supportahan nyo yan. Pasensya na kayo yung reaction na to. Hindi talaga to siya totally reaction. Ano, parang reaction ko lang ito. Yung, kasi wala naman talaga akong ganong ano sa science or sa ano eh. Nanonood lang talaga ako kasi yun nga, eclipse nga ngayon. Curious din ako. So, that's it. Thank you so much for watching. Filipino Literacy. Peace out. Thank you.